Tila ba mas malala pa sa nagdaang pandemya, mga kapatid? Napansin niyo rin ba? Parang unti-unti tayong pinahihinto ng mundo para mag-isip. Noong pandemic, kahit sarado ang mundo, kahit bawal lumabas, may isang bagay na alam natin, buhay pa tayo. May pamilya, may pag-asa, at nakakaraos, mga kapatid. Pero ngayon parang ibang klaseng takot ang nararamdaman ng marami. Dahil kahit may pera ka, kung wala kang supply ng gasolina, wala din, mga kapatid. Kahit may sasakyan ka, kung walang gas, hindi ka rin makakaalis. Kahit may negosyo ka, kung walang transport, hihinto din ang galaw ng lahat, mga kapatid. Doon mo natin marirealize kung gaano pala ka-fragile ang mundong ginagalawan natin. Ang dami nating bagay na inaasahan, pera, trabaho, supply, sistema. Pero isang iglap lang pwedeng magbago ang lahat, mga kapatid. Minsan akala natin, kontrol natin ang buhay. Pero ang totoo, pinapahiram lang ito sa ating, mga kapatid. At sa gitna ng lahat ng balita tulad ng gyera, pagtaas ng presyo, kakulangan ng supply, korupsyon, parang may tahimik na tanong na ibinubulong ang mundo, mga kapatid. Ano nga ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay? Hindi pera, hindi gasolina, hindi kahit anong bagay na pwedeng maubos. Ang tunay na source natin ay ang Diyos, mga kapatid. Siya lang ang hindi nauubos. Siya lang ang hindi nagkaka-shortage. Siya lang ang hindi tumataas ang presyo ng biyaya ni mga kapatid sa atin. Kapag siya ang source mo, source natin, kahit magbago ang mundo, may kapayapaan pa rin tayo, mga kapatid. Amen! Kaya sa halip na puro takot ang maramdaman natin, gawin nating paalala ito para mas dahil tayong bumalik sa kanya, mga kapatid. Mas mahalin ang ating pamilya. Mas pahalagahan ang bawat araw, mga kapatid. Dahil sa totoo lang, hindi natin alam gaano kabilis magbabago ang mundo, mga kapatid. Amen! Praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah! Kaya patuloy nating pupurihin ang Diyos, mga kapatid, kahit anumang sitwasyon. Huwag nating aalisin ang pagpupuri natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Sapagkat siya ang ating lakas, mga kapatid. Siya ang ating source ng lahat, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah.
prayer. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Panginoon, hallelujah. Kami po, Diyos, ay nagpapakumbang Panginoon. Hallelujah. Nagpapasalamat sa iyo sa hapong ito, Diyos, na muli, Panginoon, ay sinamahan mo kami, O Diyos. Hallelujah. Upang paglingkuran ka. Hallelujah. Panginoon, salamat Lord sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa, O Diyos. Hallelujah. Lord, sa kalakasan, Panginoon, na meron kami. Hallelujah. Na sa kabila, Panginoon, hallelujah, ng init, O Diyos, ay pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng isang tahanan, Panginoon, kung saan kami makakapagpatuloy na makapagpuri, hallelujah, sa iyong pangalan, O Diyos, hallelujah. Sa oras ito, O Diyos, patuloy na ang pinagkakatiwala ng aming puso at isipan sa iyo, hallelujah. Patuloy mong dalisayin ito, hallelujah. Patuloy mong punasan ng iyong banal na dugo, hallelujah, ng iyong banal na espiritu, ng iyong banal na ngis, Panginoon, na maging karapat-dapat, hallelujah, ang bawat isa sa amin sa pagharap sa iyo sa oras na ito, hallelujah. Sa mga gagamit mo, Panginoon, hallelujah, sa likuran ng pulpito, hallelujah, patuloy mo silang patuloy po silang i-anoint, Panginoon, hallelujah, at punasan mo kanilang labi, hallelujah, ang kanilang kamay, Panginoon, ang kanilang isipan, hallelujah, ano man ang aming aawitin, Panginoon, aming tutugtugin, Panginoon, ano man ang aming sasalitain, O Diyos, ay makakarating, hallelujah, sa iyong trono, Panginoon, upang maging isang kaluwalhatian sa iyo, Diyos, Panginoon. Salamat, Lord, kung anumang nais gawin ng kaaway, Panginoon, we believe, hallelujah, that they will not win today, Panginoon, hallelujah. We rebuke, hallelujah, everything, Jesus, hallelujah, nais gawin ng kaaway in your name. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name, Panginoon, patuloy mo kaming samahan. Hallelujah, patuloy kang mapapurihan, Panginoon, sa lugar na ito. Hallelujah. We declare the victory today, hallelujah, and the rest of the hours, hallelujah. We declare this, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Tayo po ay awit na masayang awit habang nakamayan po natin ang bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po mga kapatid ay makakaupo muna. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi mo sa kapatid mo, rebuke the antok. Rebuke the antok. Rebuke the antok. At bago tayo mga kapatid, dumako sa mga maghahandog ng awit at tinatawagan ko po muna ang ating couple, Sir Stanley and Brother Uboy, sa kanilang wedding anniversary. Ito po sa kanila. Nagulat pa si Brother Uboy.
Happy 35 years. Grabe, no? Ilang beses po kayo nag-away? Marami sa inyo. Ilang beses na po kayo nag-away? Mas marami yung away. Hindi ko po si Pastor Brian na ipag-pray po sila. Tayo tayo mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Let's pray sa kanilang anniversary. Hallelujah! Dakilang Diyos, purihin ka, Panginoon. Nagkaubo, Panginoon, ang mag-asawa ni Nang Zeni, ni Nang Buboy. Hallelujah! Sa kanilang anniversary mo ng kanilang kasal. Alangin namin patuloy mo silang pagtibayin. Patuloy mo po, Panginoon, na igawan ng mayamang biyaya. Patuloy na protection, kalusugan. Patuloy na maging pagpapala, ilaw sa kanilang pamilya, Panginoon, sa laman sa buhay. Patuloy mo silang gamitin sa ministry na pinagkalog mo po sa kanila, Panginoon. Lord God, I pronounce blessing, Lord God, sa mag-asawa nito. Salamat po, Panginoon, ikaw ang aming tinatras, pinupuri sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hindi pagtatagal mga kapatid, tinatawagan ko si Brother Balong, Brother Joel. Praise God mga kapatid. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako'y po nagpapasalamat sa ating Panginoon. Muli, paghandog awit ulit ako sa gawain ng ating Panginoon. At handog ako siya ng papuring awit na pinamagatang Lord, I live your name. Tuloy nga ang napakadakila ng ating Panginoon. Dapat lang po natin papurihan at pasalamatan ngayong hapon. Kapatid, siguro naman maghapon po tayong magpupuri at papasalamat sa ating Panginoon niya mga kapatid. Sabayan niyo po. Lord, I love to see your faces. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you
Praise God mga kapatid. Ay mga kapatid ay dadako na sa pagbibigay ang mahalagang bagay sa ating buhay. Mga kapatid, tayo muna tayo tatayo. Praise God. Praise God, hallelujah. Tayo manalangin mga kapatid. Praise God, hallelujah. Jesus, Lord, hallelujah. Minsan pa, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa
iyong presensya, O God, hallelujah. Alam ko, Panginoon, mula umaga, binusog mo na kami ng iyong salita, O God. Ganon din, Panginoon, sa hapong ito, O God, hallelujah. Inasahan namin, Panginoon, na ikaw lamang ang aming itataas, O God, hallelujah, Jesus. Lord, ito ang aming handog, ang aming tithes and offering, O God, hallelujah. Lord, i-bless mo itong Panginoon sa bawat kamay na nabigay, O God, hallelujah. At gamitin mo itong Panginoon sa iyong gawain, O God, hallelujah, upang mapalang mo pa ito, O God, hallelujah. Ganon din, Panginoon, sa mga nagbigay, balik mo sa kanilang siksik-tigtig at tumaapaw. Ito lang naman ang naming dalangin, O God, in Jesus' mighty name. Amen. Ay mga kapatid, ay mananatili ng nakatayo. Tutunan natin pagpupuri mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah.
kapatid. Deserve ng Lord, mga kapatid, ang ating pagpupuri sa Kanya. Kaya lahat ng bagay, mga kapatid, ay lagi nating ipapubaya sa Kanya, mga kapatid. Ano man ang ating mga dalahin sa buhay. Praise God. Deserve ng Lord ang ating pagpupuri sa Kanya, mga kapatid. Deserve ng Lord na ating siyang maitaas, mga kapatid. Deserve ng Lord ang pagpupuri na nagagaling sa Kanyang anak, mga kapatid. Deserve ng Lord lahat, mga kapatid. Praise God. Kaya Panginoon, tanggapin ko, Lord, ang aming pagpupuri sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Feel the presence of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Deserve all glory, for you alone deserve
sa Galatians chapter 1 verse 10. Sabi doon, For am I no seek the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Sa Tagalog mga kapatid, sapagkat ako'y bagay nang hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Praise God, hallelujah. Next slide po. Nais ko pong ibahagi ang lesson na pinamagatang kong, don't trade your purpose for popularity. Amen. Praise God, hallelujah. So, hindi ko po malangin si Pastor po, ang ating pating pastor. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Let's pray. Mapagpalang Diyos, purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong gagamitin, Panginoon, Sister Mary Ann. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong patnubay, ang gabay. Hallelujah. Gamitin mo siyang maging daluyan ng iyong mga salita, Panginoon, sa hapong ito. Nakikita mo ang pangangailangan, Panginoon. Ikaw ang patuloy na maggawad, O Diyos. Double portion of anointing, igawad mo po sa kanya, Panginoon. Lord God, ikaw ang patuloy na magturo, maghayag. Hallelujah. Patuloy na karunungan at kaalaman, igawad mo po sa kanya. Use her, Lord God, mightily. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Akala nga ako mga kapatid na ako ba talaga pag nasa unan ngayon ako. Iba po talaga yung yung mag-preach ka at yung mag-exert. So nung nakita ko po yung talagang kabado ako na nakita. Sabi ko sa sarili ko, ako ganda talaga ito. Baka sabi ko, baka MC ako, baka nagkamali si Pastor. Sabi ko, ganun pa man, pero tinanggap ko dahil yun ang binigay ng ating Panginoon. Praise the Hallelujah. So, magandang hapon na rin po mga kapatid. Magandang hapon. Nagtipin tayo sa presensya ng Diyos, hindi lamang po para tumalo, kundi para makinig at tumanggap ng salita ng ating Panginoon. Kung iisipin natin mga kapatid, no? Iba na ang takbo ng mundo ngayon. Hindi lang po ang kabataan ang naaapektuhan, di ba mga kapatid, sa social media at sa opinion ng iba. Kahit tayo rin mga kapatid, may edad na yung generation before generation sa Z and millennials, di ba mga kapatid? Ilan sa atin ay party ng Generation X. Na di pa uso noon yung mga cellphone, social media. Kung gusto mo nakausap, lumabas ka, makihalubilo ka. At maaring sa edad natin ngayon ay hindi masyadong connected sa likes o mga followers. Pero kung magiging tapat tayo na may pagkakataon pa rin na iniisip natin na ano kaya ang sasabihin nila. Okay lang ba tayo tumpos ko sa iba o tanggapin ba nila ako kung ito ang paninindigan ko. Praise God. So minsan kahit hindi po namamalayan, naapektuhan tayo ng pressure sa paligid, sa may mga trabaho, mayroon tayong kagustuhan na maging maayos sa tingin sa atin ng mga kasama natin. Sa pamilya, gusto nating ma-meet ang expectation sa mga kaibigan. Ayaw nating mapahiya o ma-out of place, di ba mga kapatid? So, at dahil dito, unti-unti, may mga bagay tayong magagawa. Minsan, nag-a-adjust tayo na hindi dahil tama, kundi para maiwasan ang conflict. Minsan, nananahimik tayo kahit malalim nating may dapat tayong may paninindigan. So minsan, kinukompromiso natin ang prinsipyo. Natin ang prinsipyo natin, hindi dahil
hindi na tayo naniniwala. Kundi dahil ayaw lang natin na misunderstood ng mga tao. At kung tutuusin mga kapatid, normal lang ba ito bilang tao? Lahat tayo ay may desire o tanggapin. Wala namang tao ang gustong ma-reject, di ba mga kapatid? Pero mga kapatid, may panganib po kapag ito ang nagiging basihan ng ating desisyon. Dahil maaring makuha natin ang approval ng tao. Pero unti-unti naman nating nawawala ang direksyon na binibigay natin sa Panginoon. Maaring ma-please natin ang lahat, pero hindi natin nasusunod ang kalooban niya. Di ba mga kapatid? Ito ang malinaw na palaala sa atin ni Apostol Paul sa Galatians doon, di ba? Sa chapter 1, verse 10, direkta ng kanyang sinabi, hindi maaaring pagsabayin ang pagiging tagasunod ng opinyon ng tao at pagiging tunay na alipin ni Kristo. Praise God, hallelujah. Kaya ngayong hapon mga kapatid, nais kong ilagay sa harapan natin ang isang tanong na hindi madali pero mahalagang sagutin. So, saan ba nakabatay ang mga desisyon mo? Sa kung ano ang sasabihin ng iba? O sa kung ano ang nais ng Diyos? So, dahil darating ang pagkakataon mga kapatid na kailangan nating pumili. At sa pagiging iyon, doon makikita kung sino talaga ang sinusunod mo o sinusunod natin. Praise God. Next slide po. Number 1 mga kapatid, you can serve God and live for people's approval. Amen. So, malinaw dyan na sinabi sa talata, kung pipiliin natin, i-place ang tao bilang pangunahing layunin natin sa buhay, mahihirapan po tayong maging tapat sa Diyos. Iba po ang standard ng tao o ng mundo. At iba rin po ang standard ng Panginoon ng Diyos. Hindi natin magagawang umayon sa standard ng mundo, tapos i-expect natin na mamumuhay tayo sa standard ng Diyos. Balik. So ito ay hindi naman po bagong struggle. Kahit sa Bible, di ba mga kapatid, makikita natin ito. Sabi nga po dun sa Gospel of John, chapter 12:43, may sinabi doon tungkol sa ilang tao. For the love, the glory that comes from man more than the glory that's come from God. Praise God, hallelujah. So, this slide po. Sa time po ni Jesus Christ, ay nakagawa po ng maraming himala. Diba mga kapatid? Kaya malinaw na sa maraming tao kung sino po siya. At ang ikinagagulat, hindi lang po ordinaryong tao ang naniniwala sa kanya mga kapatid. Kahit ilang religious leaders mga kapatid, naniniwala rin siya sa kanya. Pero may problema. Hindi nila kayang aminin o hindi nila kayang ipahayag sa iba na ito ay si Jesucristo. Siya ay gumagawa ng himala. So bakit? Dahil natatakot po sila. Natatakot po silang ma-judge, ma-reject, at mawalan ng lugar sa community. Dahil sa mga Pharisees na tutol kay Jesus. Kaya kahit naniniwala sila sa puso nila, tahimik lang sila, walang action mga kapatid, walang paninindigan. So kaya sinabi sa verse 43, for they love the glory that comes from man more than the glory that comes from God. So mas pinili nila ang approval ng tao kaysa sa approval ng Diyos. At kung iisipin natin mga kapatid, maaring minsan, nagiging ganito tayo. Nagiging ganito pala tayo, di ba? So naniniwala tayo kay Lord. Nagsisimba tayo, alam natin kung ano ang tama. So, pero ang nasa sitwasyon na sa trabaho, sa mga kaibigan, o kahit sa pamilya mga kapatid, biglang nagiging tahimik tayo.
minsan hindi sinasabi na Kristiyano tayo. Hindi minsan tayo kumikibo kahit may mali. Hindi dahil hindi natin alam ang tama, kundi dahil ayaw nating ma-out of place o ma-judge, mga kapatid. So doon pumapasok ang reality ni John dun sa chapter 12:43. So ipinakita nito na imposible palang maniwala kay Jesus pero hindi mo siya lubusang sinusunod. Dahil mas mabigat pa rin pala ang sasabihin ng ibang tao. So kapag ang priority natin ay opinion ng iba, mapapansin natin unti-unti tayong nagbabago. Depende sa sitwasyon. Parang lagi tayong nag-a-adjust. Iba sa trabaho, iba tayo sa ating mga kaibigan, iba tayo kapag nasa jobs. So nahihirapan tayo manindigan sa tama. At madalas bago tayo kumilos o magsalita, iniisip muna natin. Iniisip natin ano kaya ang sasabihin nila. Hanggang sa dumating sa point na parang hindi natin kilala ang ating sarili. So dahil ang identity natin ay nakabase na sa reaction ng ibang tao, doon naging unstable ang pagkatao natin. Amen mga kapatid, palagpakan po natin ang ating Panginoon. Pero iba-iba ito kapag focus natin ay ang Diyos. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 4, we speak not to please man, but to please God who tests our hearts. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, may ibang way ang pamumuhay. Yung hindi ka nakadepende sa opinion ng tao, kundi yung naka-anchor ka sa Diyos. Kapag ang goal mo ay ma-bless ang Diyos, nagiging malinaw ang paninindigan mo. Diba mga kapatid? Hindi ka madaling matinag ng anumang kritisismo ng ibang tao. So at kahit tayo i-approve ang lahat, may kapayapaan pa rin tayo sa puso natin. Bakit? Kasi alam natin sino ang sinusunod natin. At sapat na iyon. Yes, God, hallelujah. So, sa book of Isaiah chapter 5, verse 20, may babala doon, woe to those who call evil and good evil. So, ibig sabihin, darating ang panahon na magugulo ang standards. Ang tama ay magiging mali. At ang mali ay magiging tama sa paningin ng tao. So, kaya yung tingin ng mundo na good ngayon, maaring bukas, hindi na. Maaring tinatanggap ngayon, maaring bukas, tinatanggihan na. So, isang malinaw na halimbawa nito ay ang buhay ni Jesus Christ. Sabi nga sa Gospel doon sa Matthew chapter 21 and verse 9, sinalubong siya ng papuri, di ba? Hosanna to the Son of David. So, pero sa Gospel of Matthew 27, verse 22 and 23, ang sigaw ng mga tao, let him be crucified. So, isang crowd pero magkaibang response. Ganyan kabilis magbago ang opinion ng mga tao. So, ang isa ay nagtayo sa bato, matibay ang pundasyon nito. Ang isa ay nagtayo sa buhangin na madaling gumuho. So kapag ang identity natin ay nakatayo sa popularity, para tayong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Mukhang maganda sa umpisa pero babagsak sa panahon ng bagyo. So pero kapag ang identity natin ay nakatayo sa purpose ng Diyos, dumating man ang krisistimo, ang rejection o anumang problema, mananatili itong nakatayo. Dahil ang pundasyon ko ay hindi opinion ng tao, kundi ang katotohanan ng Diyos. Amen. So next slide po.
Sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, may paalala po doon sa atin na examine yourselves whether you are in the faith. So kaya ngayong hapon mga kapatid, personal na tanong ito. Saan sa buhay natin ngayon tayo naapektuhan? Ng opinion ng tao kaysa sa tagasunod sa Diyos? Sa trabaho ba? Sa pamilya ba? Sa mga kaibigan ba? So kung maging tapat tayo, kanino ba tayo nakatingin? Sa approval ng tao? Sa approval ng Diyos? Dahil sa huli, mga kapatid, ayon sa book of Proverbs chapter 9, verse 25, the fear of man stays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe. Amen. Hallelujah. Next slide po. Thank you. So number 2 po ay popularity is temporary. Amen. Purpose is eternal. Praise the So, Lord. praise God. Hallelujah. So sa panahon natin ngayon mga kapatid, napakadaling ma-attract sa idea ng popularity. Halos lahat ng bagay ay sinusukat sa dami ng likes, mga followers mo dyan, views, at recognition. Kapag napapansin ka, pinapalakpakan ka at inikilala ka ng maraming tao. So parang daw natin nakukuha ang sense of worth of success. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, ang popularity ay panandalian lamang. Ngayon, maaaring sikat ka, pero bukas may iba ng mas trending pa. So, ang opinion ng tao ay mabilis magbago, di ba mga kapatid? Kung ano ang hinahangaan ngayon, maaaring makalimutan na kinabukasan. Kaya kung ang buhay natin ay nakabase lang sa approval ng tao, magiging unstable ito. Parang isang pundasyon na madaling gumuho kapag dumating ang pagbabago o pagsubok. Next slide po. So, sa kabilang banda, ang purpose, lalo na ang purpose na galing sa Diyos, ay may walang hanggang halaga. Hindi ito nakadepende sa dami ng nakakakita o pumapalakpak sa iyo. Minsan, ang purpose ay tahimik, hindi napapansin. At kadalasan, may kasama itong sakripisyo. May mga pagkakataon na kailangan natin maghintay, magtiis, at gumawa ng tama kahit walang nakakakita. So, pero ang kaibahan, ang purpose ay nag-iiwan ng internal impact. Sabi nga po sa Matthew chapter 6, verse 19 to 20, do not lay up for yourselves treasure on earth, but lay up for yourselves treasures in heaven. Praise God. Hallelujah. Ibig sabihin, may ginagawa tayo ngayon, maaring hindi napapansin sa mundo. Pero may mahalaga sa mata ng Diyos at may epekto sa eternity. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. And so isang malinaw ang halimbawa nito sa Bible na si John the Baptist, mga kapatid, sa kanyang panahon, mga kapatid, kilala siya at maraming sumusunod sa kanya. May influensya at may platform. Sa madaling salita, mga kapatid, sikat siya. So, pero nang dumating si Jesus, nagsimulang sumunod ang mga tao kay Kristo. Hindi niya ito tinanggihan bilang competition. Hindi niya pinilit na panghawakan ang kanyang kasikatan. Sa halip, buong kababaang loob niyang sinabi sa John chapter 3 verse 30, he must increase, I must decrease. Praise God, hallelujah. So pinakita niya na mas mahalaga ang role niya sa plano ng Diyos kaysa sa kanyang personal na recognition. Pinili niya ang purpose niya na ihanda ang daan para kay Jesus. Kahit nangangahulugan ito na mawala na ang spotlight sa kanya.
So ganito rin po ang hamon sa atin ngayon mga kapatid. Sa school, sa work, o kahit man sa ministry, o kahit sa social media, palaging may tension sa pagitan ng blessing the word of blessing of God. Maraming pagkakataon mga kapatid na mas madaling piliin ang bagay na magbibigay sa atin ng instant approval. Yung mabilis mapansin, yung madaling magustuhan ng iba, yung hindi kami question. Pero kadalasan, ang purpose ng Diyos ay hindi laging madali at hindi laging popular. Minsan tatawagin tayo nitong tumayo para sa tama kahit tayo lang ang naiiba. Minsan, iingin natin ito na na gumawa tayo ng tama kahit walang nakakakita o umapalakpak. Sabi nga sa Colossians chapter 3, verse 23 and 24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for humans masters. Is the Lord Christ you are serving. Praise God. Hallelujah. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit walang nakakakita, patuloy tayong magiging faithful sa ating Panginoon. Dahil alam natin ang Diyos ang tunay na nakakita sa atin. We are performing for an audience of one at iyon ay si Jesus Christ. Amen. So, hindi naman po masama ang recognition o pagiging kilala o sikat. Ang problema kapag ito na ang nagiging dahilan ng mga desisyon natin, kapag mas iniisip natin kung ano ang sasabihin ng iba kaysa kung ano ang nais ng Diyos. So doon tayo unti-unting nalalayo sa ating purpose. Kaya malinaw ang paalaala sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 4, we are not trying to please people but God who tests our hearts. So ang tunay na kasukatan ng buhay ay hindi kung gaano ka pinapalakpakan ng tao, kundi kung gaano tayo ka-faithful sa harap ng Diyos. Amen. So, kung minsan isipin natin mga kapatid, ang popularity ay may tanong na, ano ang tingin ng tao sa iyo o sa akin o sa inyo? Habang ang purpose naman ay tungkol sa, ano ba ang nais ng Diyos na gawin sa inyo? Ang popularity ay nakabase sa validation, pero ang purpose ay nakabase sa calling ng ating Panginoon. Ang popularity ay mabilis mawala mga kapatid. Pero ang purpose ay may epekto hanggang eternity. Kaya mahalagang tanungin natin ang sarili natin mga kapatid. Ano ba ang hinahabol ko? Approval ba ng tao o kalooban ng Diyos? Doon po tayo panandalian lang o doon sa pangwalang hanggan. Amen. So, next slide po. Number 3, compromise begins when you forget your identity. Right. So, isa sa mga pinaka-common na dahilan kung bakit tayo nagko-compromise ay hindi dahil mahina tayo, kundi dahil nakakalimutan natin kung sino si Kristo. Kapag malabo, hindi malinaw sa atin ang identity natin, doon nagsisimula ang confusion, insecurity, eventually yung compromise. So next slide po. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Praise God, hallelujah. Ibig sabihin, hindi ka na yung dati mong pagkatao. May bago ka ng identity kay Kristo. Hindi na dapat ang past mo, ang opinion ng tao, o ang pressure ng mundo na nakadepende o nakadefine sa iyo. So that, dagdag pa rito sa sinabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, you are a chosen people, a royal
priesthood, a holy nation, God's special position. Amen. So, pinili ka na ng Diyos, pinili na tayo ng Diyos, mga kapatid. Tinawag ka na at ikaw ang itinakda para sa kanyang layunin. Hindi ka ordinary lang. May identity ka na hindi galing sa mundo, kundi galing sa Diyos mismo. Amen. Pero kapag hindi mo ito pinanghahawakan, mga kapatid, madali kang maapektuhan na sinasabi ng iba sa paligid mo. Kapag hindi mo alam kung sino ka kay Kristo, natural lang hahanapin mo ang validation sa ibang tao. Gusto mong matanggap, mapansin, ma-approve, kaya minsan gagawin mo ito kahit alam mong hindi tama. Bukod doon, kapag hindi ka grounded sa identity mo, madali kang ma-influencehan. Kung ano ang uso, yun ang susundin mo. Kung ano ang ginagawa ng karamihan, doon ka sasabay. So, pero ibang-iba kapag kilala mo ang identity ni Kristo. Kapag alam mong choosing ka, hindi mo ito kailangang pilitin ang sarili mo para tanggapin sila o para tanggapin ang iba. Dahil alam mong tinanggap ka na ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 4, for He chose us in Him before creation of the world. So, bago ka ba manhusgahan o i-reject ng tao, pinili ka na ng Diyos. Pinili na tayo ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, kapag alam mong tinawag ka na, hindi ka na basta-basta maglilihis ng direksyon. May purpose ka na. May calling ka na. At may dahilan ka kung bakit ka inilagay ng Diyos kung saan ka ngayon. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, He has saved us and called us to a holy life because of anything we have done but because of His own purpose and grace. So kaya kahit mahirap, mga kapatid, kahit hindi popular, piliin mo maging faithful. Amen. Dahil alam mong may purpose ang buhay mo. So hindi ka ginawa parang mag-fit in. Ginawa ka parang mag-stand out sa purpose ng Diyos. Praise God, hallelujah. Hindi ka tinawag para maging katulad ng lahat. Tinawag ka parang mamuhay sa kalooban ng Diyos. Kahit minsan taliwas ito sa nakasanayan o sa uso. Tandaan mo, mga kapatid, kapag malinaw sa iyo kung sino si Kristo, hindi ka madaling matinag sa mundo. Mananatili kang matatag. Kahit walang approval ng tao, dahil sapat na ang identity mo kay Kristo. Praise God, hallelujah. Kapag malinaw sa iyo kung sino ka kay Kristo, ang susunod na makikita sa buhay mo ay paninindigan. Hindi, dahil ang identity, hindi lang tungkol kung sa ano ang alam mo, ito ay makikita sa kung paano ka namumuhay at kung saan ka tumayo kapag may pressure. At dito natin makikita ang pinakamalinaw na halimbawa, si Jesus mismo. Siya ang perfect picture ng isang taong hindi nag-compromise. Next slide po. So, makikita natin sa buhay ni Jesus na hindi niya kailanman pinili ang kasikatan laban sa katotohanan. Sa katunayan, maraming beses na ang kanyang mga salita ay hindi nagustuhan ng tao. Hindi niya binago ang mensahe niya para lang mas maraming sumunod. Hindi niya sinugarkot ang katotohanan para lang manatili ang mga tao. Sabi nga sa John chapter 8 verse 32, you will know the truth and the truth will set you free. Ipinakita ni Jesus na ang tunay na kalayaan ay hindi nanggagaling sa pagsunod sa gusto ng tao, kundi sa pagtanggap at pamumuhay sa katotohanan. At kahit masakit, kahit mahirap,
tanggapin natin. So maraming pagkakataon mga kapatid, nagsalita si Jesus ng katotohanan kahit alam niyang ma-open ka. Halimbawa, sa kanyang mga pahayag laban sa hypocrisy ng mga religious leaders. Direkta at matapang siyang nagsalita. Sa Matthew doon sa 23, di ba? Hindi niya inisip kung sino ang magiging reaksyon ng tao. Ang mahalaga sa kanya ay maipahayag ang katotohanan. Sabi nga sa Matthew chapter 23 verse 37, makikita rin natin ang puso ni Jesus kahit tinatanggihan siya ng mga tao. Patuloy pa rin siyang nagmamahal at nanawagan sa kanila. So hindi lang iyon mga kapatid, meron din pagkakataon pa na dahil sa lalim at hirap ng kanyang mga techniques, maraming followers ang mga umalis sa kanya. Sa John chapter 6 verse 66, sinabi na maraming alagad ang tumalikod at hindi sumunod sa kanya. Isipin natin yon. Kung ang popularity ang goal ni Jesus, iyon na ang moment para baguhin niya ang kanyang mensahe, para bumalik ang crowd. Pero hindi niya ginawa iyon mga kapatid, hindi niya hinabol ang tao. Hindi niya kinumpromiso ang katotohanan. Nanatili siya sa kanyang misyon. Amen. So ipinakita nito sa atin na para kay Jesus, mas mahalaga ang obedience kaysa approval ng tao. So sabi nga niya sa John chapter 6 verse 38, "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me." Amen. So ang focus niya ay ang calling niya, hindi yung crowd. Kahit lumiit ang sumunod sa kanya, hindi siya nagbago ng direksyon. Amen. So Jesus lost popularity but fulfilled His calling. Amen. And because of that, tayo po ay piniligtas. Thank you, God. So ngunit, kung pinili ni Jesus ang popularity, hindi siya magpapapako sa krus mga kapatid. Dahil ang krus ay hindi kasikatan. It was painful, humiliating and rejected by many. Pero pinili niya ang purpose. Sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 8, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. So dahil sa kanyang obedience at sa kanyang pagmamahal, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Amen. So, Thank you, God. next slide po. Paano po mamuhay para sa purpose, hindi sa popularity? So, bilang mga tagasunod ni Kristo, mga kapatid, tinatawag tayo ng mamuhay hindi ayon sa standard ng mundo, kundi ayon sa kalooban po ng Diyos. Hindi ito automatic. Ito po ay intentional na decision sa araw-araw. Pero, paano ito? So, number 1 po mga kapatid, i-anchor ang iyong identity kay Kristo. So, ang unang hakbang ay siguraduhin na ang identity mo ay nakarot kay Kristo. Amen. So, hindi sa opinion ng tao. Madalas hinahabol natin ang approval ng iba dahil pakiramdam natin kulang tayo. Pero ang totoo, tanggap ka na ng Diyos. Amen. So sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 6, He has accepted us in the beloved. Hindi mo kailangang mag-inform para mahalin ka ng Diyos. So minahal ka na niya kahit hindi ka pa perfect. Yes. Kapag malinaw sa iyo ang accepted ka na ng Diyos, mawawala ang desperation na hahabulin ang approval ng tao. Hindi mo na kailangang patunayan sa sarili
mo sa iba dahil secure ka na kung sino si Kristo. That's right. Doon nagsisimula ang freedom. Freedom na mamuhay ayon sa purpose. Hindi sa pleasure ng mundo. So number 2 mga kapatid, matakot ka sa Diyos, higit sa tao. So ang fear of God ay hindi takot na parang natatakot o mapaparusahan. Hindi isang malalim na paggalang at reverence sa Diyos. Ito ay pagkilala na siya ay may pinakamataas na authority sa buhay mo. Mas mahalaga ang pananaw ng Diyos kaysa sa pananaw ng tao. Yes. Kapag ang boses ng Diyos ang pinakamalakas sa buhay mo, unti-unti itong liliit ng boses ng ibang tao. Hindi ibig sabihin na hindi ka na masasaktan sa sinabi nila. Pero hindi na ito magdidikta sa desisyon mo. Piliin mong sumunod sa Diyos. Kahit hindi ito popular, dahil alam mong siya ang dapat sumunod. So number 3 mga kapatid, mag-focus sa internal impact. Amen. So, isang malakas na paraan para hindi ka madala ng popularity ay ang pag-shift ng perspective mo from temporary to internal. Tanungin mo ang sarili mo, may internal value ba ang ginagawa ko? Sabi nga sa Colossians chapter 2 verse 2, chapter 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. At sa 2 Corinthians 4:18, what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Amen. Amen. So, ang popularity ay nakikita sa likes, applause, o recognition. Pero lahat ng ito ay lilibas din mga kapatid. Ang purpose, lalo na kung galing sa Diyos, may mga epekto hanggang eternity. So kapag ganito ang mindset mo o may mindset natin, hindi ka basta-basta maaakit sa mga bagay na panandalian lang. Pipiliin mo ang mga bagay na may lasting value. Next po. Malapit na po ako magtapos. Next slide po. Ang conclusion ko po mga kapatid, piliin natin ang sumunod sa purpose ng itinaas ng Diyos. Sa huli, darating ang panahon, mawawala ang lahat ng applause, recognition, at titles na meron tayo dito sa mundo. Ang matitira lang ay kung naging tapat ba tayo sa purpose na ibinigay ng Diyos. Tulad ng palaala sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So kaya mas mabuti nang hindi tayo kilala ng mundo. Pero ginawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaysa kilala tayo ng lahat pero malayo man tayo sa purpose na ibinigay ng Diyos sa atin. So dahil sa dulo ng lahat, hindi tatanungin Diyos kung ano ka kasikat. Ang tunay, ang tatanungin niya ay kung naging faithful ba tayo sa Kanya. Amen. Sa mga bagay na pinagkatiwala sa iyo. Hallelujah. So sa dulo ng buhay, hindi mahalaga kung gaano tayo kasikat sa mundong ito. Ang katanungan ay kung naging tapat ba tayo sa pagtawag ng Diyos. Hallelujah. At mamuhay ba tayo sa ating pagkilanlan kay Kristo. Praise God. So, tumayo po tayo mga kapatid at purihin po natin ang ating Panginoon sa puntong ito mga kapatid. Piliin po natin walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Patuloy po natin ibigay at i-surrender ang ating buhay. Ang ating kakayahan sa Diyos sapagkat inahanap po niya ang ating pagpapakumbaba at ang ating pagtatapat sa Kanya. Kaya sa sandaling kong ito ay awitin po natin ang nagsasabing magandang mong tahanan. Praise God, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
hapong ito. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Hallelujah na wala hanggang papuri at samba. Mga ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Tugtugan ang iyong wagas na pag. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah na wala hanggang papuri at samba. Mga ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah! Hallelujah! Pwede ba natin purihin ang Panginoon? Hallelujah! Pasalamatan natin siya sapagkat siya'y buhay, sapagkat siya'y nagpapaalala, sapagkat siya'y tunay na Diyos. Come on! Hallelujah! Salamat, Panginoon. Sinasamba ka namin. Salamat, Panginoon, sa reminders. Hallelujah, na huwag namin ipagpapalit. Hallelujah, ang iyong purpose sa mga bagay dito sa libutan. Hallelujah, we worship you, Lord. Thank you, Lord God, for your words. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. For reminding us, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah na wala hanggang mga papurit at samba. Mga ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lugbukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Mahal ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Mahal ikaw. Mahal ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Come on, let's worship the name of the Lord. Hallelujah. Come on, listen, family. Hallelujah. Worship God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sambahin ang Panginoon. Come on. Let's worship the name of the Lord. In the name of Jesus. Worship God. Hallelujah. 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 Itaas mo ang pangalan ng Panginoon. Yes. Hallelujah. Hallelujah. We magnify your name, Jesus. We worship your name, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise your name, Lord. Hallelujah. Napaganda mga kapatid na minsay na ating napakinggan. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang ginamit. Amen. Na talagang ang salita ng Panginoon, ito ay buhay. Praise God. Nalalaman ang ating mga pangangailangan. Hallelujah. Praise God. Don't trade your purpose for popularity. Napakaganda ng mensahe ng Panginoon. Hallelujah. Ito po ay isang challenge sa atin, mga kapatid. Isang hamon sa bawat isa na huwag po natin ipagpapalit yung panghabang buhay. Hallelujah. Kaysa pang temporal, mga kapatid. Hallelujah. Huwag natin ipagpalit yung lalong higit ang relasyon natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga ng Colossians chapter 3 verse 2, set your affection on things. Amen. All above, not on things on this earth, mga kapatid. Amen. Kaya patuloy tayong mga kapatid, patuloy tayong pinapaalalahanan. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, ito po yung patuloy na nagpapatibay sa atin yung kanyang mga salita. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Physically,
Minsan napapagod tayo, pero salamat sa Panginoon, binibigyan tayo ng katagumpayan. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa pagkakataon ito. Praise your name, Jesus, dakilang Diyos. Maraming salamat sa tagumpay ng buong maghapon. Salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong ginamit, Sister Mary Ann. Salamat, Panginoon, sa napakagandang mensahe, Lord. Hallelujah, na hindi namin dapat ipagpalit yung purpose na nakuha namin sa iyo sa anumang bagay dito sa mundo na maging popular, Panginoon. And Lord God, thank you so much, Lord, na patuloy mo po kaming pinatitibay, pinalalakas sa pamamagitan ng iyong presensya, ng iyong mga salita. Dakilang Diyos, minsan pa, hallelujah, patuloy na karunungan, kaalaman, patuloy mong igawad sa iyong lingkod, Sister Mary Ann at sa kanyang buong pamilya, kay Brother Michael. And Lord Jesus, hallelujah, once again sa buong ACM family na narito, nadalangin ko ang patuloy mong biyaya, protection, kalusugan, hallelujah, at mga pagpapala, igawad mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa tagumpay. And Lord Jesus, bless our offering, love offering for our preacher today. Thank you so much, Lord God. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kapag na love of Him, preacher. Hallelujah. God bless po, mga kapatid. Thank you.